kinabisihan. Naging busy tayo sa ating trabaho, yung mga student naging busy sa pag-aaral, mga nanay busy sa gawaing bahay, yung iba na may business, busy sila sa kanilang mga business po. Yes, lagi tayong nagiging busy, di ba po? Madami talaga tayong ginagawa araw-araw. Pero may reminders ang ating Panginoon sa atin sa Matthew 6:33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So lahat ng pinagkabibisihan natin, magiging okay yan lahat. Basta unahin natin ang ating Panginoon. It reminds us to sa verse na yon, we should first use ourselves to God. Hayaan muna po natin yung mga pinagkabisihan natin. Isipin lang po natin sa araw na ito, sa oras na ito, we are here to praise Him. We are here to lift His name up high. Kaya po, let's use all our talents. Let's use all our energy for our God. Amen po ba? Amen. Let's start praising our God. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. Say, my life is in you, Lord. It's in you, Lord. My strength is in you.
Yun na nga po sinabi kanina, madami tayong mga challenges. Madami po tayong hinaharap po. Pero, one thing's for sure. Sa lahat ng hinaharap po natin, there is only one God who can help us in the troubles. Kaya as we continue sing to our God, may we use this next song as a prayer song, a personal prayer. We ask God to change our lives. We ask God na sa lahat ng weaknesses natin, i-help niya tayo na mag-grow. Para itong weaknesses na to ay magiging strength natin. Let's continue praising our Lord Jesus Christ. Let God hear your voice. Let God hear you talking to Him. Flowing from the rest that I found in
your love is powerful to us, God. Maraming po salamat dahil hindi kayo nagsasamang mahalin kami despite sa lahat ng mga nagagawa po namin araw-araw, God. Thank you for always being there for us po, Father God. Thank you, God, dahil kahit madami po kaming hindi ka nais-nais na ginagawa sa inyo, God. You're still there, niyayakap kami. At sinasabi, you are up. Ikaw ang aking anak. Sinasabi niya, ganun sa atin. Ang sarap-sarap mo pong maging ama, Father God. Ang sarap ng ikaw ang lagi kapiling namin sa buhay po namin po, Father God. Kaya nandito po muli kami, God, nag-aas ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan po namin nagagawa po, Father God. Sorry po talaga, Father God. We ask for your guidance po, Father God. Change our heart. Change the way we live. Change the way we think po, Father God. Use us, God, na mag-glorify ka namin po, Father God. God, maraming po talagang salamat. Kasi sa lahat-lahat na nangyayari sa amin, you are there para mahalin kami, i-comfort kami, i-guide kami sa lahat na aming ginagawa po, Father God. Father God, teach us, God, na lagi po namin kayong unahin po, Father God. Sa lahat ng sitwasyon na harapin po namin, tulungan niyo po kami na laging unahin kayo, isipin kayo po, Father God. Kaya sa aming pagpapatuloy po, Father God, open our hearts and minds sa mga words na tatanggapin po namin, God. Naway, pumasok ito sa aming isipan at puso at maigawa po namin to, maipakita po namin to sa mga tao at ma-share po namin po, Father God. God, we thank you muli, God, and we love you so much po, Father God. Maraming po salamat po. This is all we ask. In Jesus' name we pray. Amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. At sa umaga pong ito muli ay tayo po itadako sa ating pong gagawing pag-alaala at pagtanggap sa banal na hapunan bilang paggunita po sa kadakilaan ng Panginoong Diyos na ginawa at pinadama po para sa ating lahat. Bilang paghahanda po ay muli ay ating pong pakinggan ang sinasabi po ng Biblia sa aklat po ng Roma chapter 5 verse 6 hanggang sa mga sumusunod ay narito po ang sinasabi. Sapagkat nung tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap pangyaring ialay ni Luman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo ay makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong mga kaibigan, alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito, nagagalak tayo at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Napakaganda po ng paalala sa atin ng aklat ng Roma, no? Na dito po ay makikita po natin kung paano po tayo naging napakahalaga sa ating Panginoon. Lalo tigit sa ating Panginoon Diyos, dahil sa pagmamahal niya po sa ating lahat, ay kanyang sinugo para sa atin ang kanyang buktong na anak, na siya nga po nagbuhis ng buhay para tayo po ay akuhin sa lahat ng ating mga pagkakasala. At sa kanya po pagkamatay sa krus, bilang pagtubos po sa atin, tayo po ay mayroong kagalakan sa harapan ng Diyos na patuloy tayo dapat magpuri sa ating Panginoon sapagkat dahil nga po sa Kanya, tayo po ay tinanggap ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Kaya po sa umaga po ito, bago po natin tanggapin ang
tinapay at katas ng ubas na sumisimbolo po sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus, tayo po ay magugol ng isang panalangin bilang paghahanda at pagpapasalamat po sa ating Amang Diyos. Tayo po ay umuko at tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli Ama, kami po ay narito bilang magkakapatid. Kami po ay sama-samang nagpapasalamat at patuloy na nagpupuri Panginoon sa inyo. Salamat Panginoon sa buhay at kalakasan na minsan pa namin tinanggap sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Binigyan mo kami ng lakas, Panginoon, upang kami ay magpasalamat sa inyo at kami ay makapaglingkod sa inyo, Panginoon, bilang pagpapasalamat. Salamat, Ama, sa ginawa mong pagsusugo sa iyong anak, Panginoon, na kami, Panginoon, ay tinubos sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkakasala, Panginoon, pinatawad mo kami, Panginoon. At higit sa lahat, Lord, ibinigay niyo po sa amin, pinagkaloob po sa amin, Panginoon, ang kaligtasan. Na tanging ikaw lamang, Ama, ang siyang may kakayahang makapagbigay. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. At patuloy po kaming dumadalangin na nawa ay gabayan mo po kami sa araw-araw ng aming buhay na kami po ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan sa bawat araw ng aming buhay, sa aming ginagawang pamamalakad, sa aming pagiging Kristiyano, sa aming ginagawang pag-iisip at pagsasalita bilang iyong malingkod. Nawa ay maging kalugod-lugod po kami sa inyo, Panginoon, sa lahat po ng aming gagawin sa mga araw pang darating. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, tungayan po natin na sinasabi po sa aklat po ng Mateo chapter 26, verse 26 hanggang sa mga sumusunod na rito po ang sinasabi. Samantalang sila'y kumakain 50 ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpiraperso at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan, wika niya. Sabay-sabay po natin tanggapin ang tinapay. Hinawakan niya ang saro ng pasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Uminom kayong lahat ito, sabi niya, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na mabubuhos dahil sa marami sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom itong alak na mula sa ubas, hanggang sa araw ng bagong alak ay inumin kong kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. Sabay-sabay po natin tanggapin ng katas ng ito. Minsan pa po nawa ang ating napagpala sa ating pong pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Amen. Hello, magandang umaga po sa atin lahat. Morning! Kamusta po sa atin ang buhay? Parang din. God is good? And all the time? God is good. Praise God. Ang napasarap po ang tulog po natin. Narito po na tayo ngayon sa ating dako po ng pagbibigay po para po sa gawain po ng ating Panginoon. Yung bago po tayo pumunta sa pagbibigay, puntahan po natin yung verse natin na makikita po natin sa Proverbs 11:24 to 25. Kung may Bible po kayo, pakibuksan po ron. Sabi po sa Proverbs 11:24 to 25, give freely and become more wealthy. Be stingy and lose everything. The generous will prosper, and those who repress others will themselves be repressed. So napagandang pangako po yan ng pagbibigay po. Kasi po, sa pagbibigay po natin sa church, kabaliktaran po ito ng economy ng mundo po. Sa mga verses na to, tinuturuan po tayo na ang totoong kayamanan po at ang personal fulfillment ay nanggagaling po sa pagiging pagbigay o generous po sa halip na pag-hold po ng kayamanan po. Now, dito po sa tatlong verse, sa dalawang verse na to, meron po tayong tatlong learnings na makikita po. Unang-una po, there is a paradox of giving. Pag sinabi natin paradox, contradiction or irony, o sa Tagalog is kabalintunaan po. Kaiba-kaiba po ang economy ng mundo sa economy ng Lord po. Kasi sinabi po dito, sa paradox of giving,
meron dyan tawag na nag-scatter tayo kasi nakalagay po sa verse natin eh. Give freely and become more wealthy. Para yung farmer, pag nagtatanim po ang farmer, binabato niya yung mga binhi niya. Binabato niya, hindi niya inaalintana kung saan tatama yun. Kasi alam niya, may babalik po doon eh. Ganon din po sa pagbigay po natin. Ay nakakala natin, gastos ko, magbibigay na naman sa church, mababawasan ang budget ko. Yun ang common thinking ng tao. Pero sa economy ni Lord, the more that we give, the more na ibabalik po niya sa atin. Parang yung farmer. Sabi din po, we will grow richer. Yung paradox yun, we will grow richer kasi pag nagbabato tayo, nagtatanim tayo, hindi tayo basta gumagastos. Nagtatanim tayo, nag-i-invest po tayo. Hindi financially, kundi para po may scatter po natin ang salita po ni Lord. Ikalawa po, meron tayong warning dito about danger of hoarding. Meaning yung pagkatabi po natin na maling-mali pong pagkatabi. Hindi yung nag-withhold po tayo na sobra-sobra. Now, tayo po, kasi po na pag-iisip natin, narito tayo sa mundo, thinking natin, economy ng mundo. Kaya the more akala natin nag-hold tayo, nakakatipid po tayo. Pero sa economy ni Lord, the more na hino-hold mo yung pera, yung resources mo, yung time, yung talent, yung treasures mo, nawawala yung faith mo kay Lord eh. Napupunta doon sa meron sa bank account mo, sa nabos na sa bulsa mo, nasa nakikita mong ari-arian. Doon nakafocus ang faith mo. Na pag nawala yun, wala, nakakabahan ka na. Kaya dito, huwag natin i-withhold yung pagbibigay po, yung danger of hoarding po. At pag sobra-sobra po ang focus natin sa panglupang kayamanan, nagkakaroon po tayo ng suffering want. I want this, I want that, I want more. Pero kay Lord po, the more we scatter, the more He will bless us. Ay tatlo, there's a law of refreshment. Meron tayong tinatawag na watering others. Pag nagbibigay tayo sa iba, sa church, nagtatanim tayo ng binhi. Binhi sa puso nila, gagamitin nila ang manggagawa ng church para mag-share ng gospel. At syempre po, kailangan din po ng mga manggagawa ang resources para makapunta sa malalayong lugar. Kailangan po ng gasolina, kailangan po ng transportation para maka-reach out po. Kaya yung sinasabi po natin, magbibigay na naman church, mapupunta kay pastor yan, gagasusin naman kay pastor yan, gagasusin naman elders yan, gagasusin dito. Hindi po, ginagasos po yan para sa kalalawin po ng salita ng Diyos. At kung sino po makakarinig ng salita ng Diyos, magkakaroon po ng refreshment of the souls. And tayo po, in turn, habang nagbibigay po tayo, dinidiligan po natin ang salita ng Diyos sa mga puso po nila. Kaya remember, sa pagbibigay po natin, hindi po yung gastos. It's our investment sa Panginoon po. Investment sa kingdom ni Lord po. Amen po? Amen. So let's pray. Ang mga sa langit, Panginoon Diyos, we praise you, we worship you, Panginoon Diyos. Thank you, Lord God, sa mga pagpapala na binigay niyo po sa amin ng nakaraang linggo. At nawa po, Lord God, mga blessings na ito, magamit po namin at sa church para sa kalalawin po na salita niyo, Panginoon Diyos. Lord, maraming po salamat sa mga talents and skills na pinahiram niyo po. Nawa po, mag-glorify po namin kayo rito at may taas po namin ang pangalan niyo. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord! I hope marami tayong natutunan last Sunday. Amen? Alright, and we are continuing our topic, our series all about Unstoppable Family. At nasa last Sunday nga po tayo. And today, I would like to discuss about raising godly children in godless world. Ano po? And let's look at chapter 22, verse 6 ng Proverbs, kung saan makikita po natin yung napakaganda pong sinabi po ng banal na kasulatan. Ang sabi po niya, train up a child in a way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, thank you so much for bringing us all here together in this place, Lord, to listen to your words. And once again, Father God, we're asking your Holy Spirit to speak unto us. Holy Spirit, move into our hearts, convict us, talk to us, and help us really to understand your word this morning, your message, so that our family
will become a light and we will become a salt in our community, O God, that we may be able to share the gospel to our lives and by communicating the word of the Lord to our neighbors, O Lord. Salamat po na marami for this opportunity. Salamat po, Panginoon, because today we will receive the spiritual blessing that you prepared for all of us. And we commit ourselves, Lord. We believe, Lord, na walang anumang gawa ang kaaway na makakahadlang sa amin as we listen to you, Lord. Give us an undivided attention this morning, O God, that we can fully give ourselves to you. Salamat po na marami. Ito ang aming prayer. In the name of Jesus, lahat ng pamilya ng Diyos ay magsabi ng Amen. Praise God, praise God. Parents, good morning. May I ask you this very simple question this morning? Ano po ba talaga ang pangarap natin sa ating mga anak? Ano po ba talaga ang pangarap natin para sa mga anak po natin? Kung kakausapin po natin ang mga ama, malamang sasabihin po ng mga tatay, gusto ko lang makatapos ang anak ko. Pag tinanong po natin ang mga nanay, malamang sasabihin po nila, gusto ko ang anak ko magkaroon ng magandang trabaho nang makatuwang naman sa akin. Amen ba mga nanay? Amen? Sarap ng ngiti nyo Amen ba mga nanay? And kapag tinanong po naman natin, maaari ang iba, pwede pong sabihin ng iba, Pastor, gusto ko lang maging successful ang anak ko. Amen po ba? Sino po dito ang gusto successful ang anak? Praise God. Lahat po tayo, of course. Honestly, mga kapatid, walang masama sa pangarap na yan. Sabi mo nga sa katabi mo, walang masama. That's true, mga kapatid. Walang masama sa pangarap po natin makatapos ang anak, magkaroon ng magandang buhay, maabot ang kanilang mga pangarap. As parents, it's natural for us na gusto natin ang future ng mga anak po natin ay maganda. No? But here's the question that I want you to think about today. What if ang anak mo nga ay naging doktor? What if ang anak mo nga naging piloto? What if ang anak mo nga naging milyonaryo? What if ang anak mo nga naging guro? What if narating nga po niya kung ano po yung kurso na gusto niya tapusin? Nagkaroon siya ng magandang trabaho, nagkaroon ng negosyo, naging milyonaryo, pero hindi po niya nakilala si Kristo. Would you still call that success? Church, we are living in a generation where children are exposed to more influences than ever before. And sa loob lamang ng ilang minuto, maaari po ang mga anak po natin ay makakuha ng mga ideya na taliwas sa salita ng Diyos. And that's why parenting today is more challenging than before. Compare po noon, mas challenging ang parenting sa panahon ngayon. Parents, listen carefully. If we don't intentionally disciple our children, the world will gladly disciple them for us. Hindi neutral ang mundo, mga kapatid. Every single day, may humuhubog sa isip ng ating mga anak. May humuhubog na values nila, sa values po nila. May humuhubog ng identity nila. Ang tanong ay ito, who is shaping your child's heart? Sino ang humuhubog ng puso ng iyong anak? Church, that is exactly why Proverbs 22 verse 6 is so relevant today. And maraming taon na po ang lumipas, simula po nang isulat ito ni King Solomon. Nagbago na ang teknolohiya, nagbago na po ang kultura, nagbago na po ang mundo. Pero hindi po nagbabago ang disenyo ng Diyos para sa pamilya. Now, before we study this verse, let me give you the context. Ito pong book of Proverbs na binasa po natin o pinaghanguan natin ang talata belongs to what we call now the wisdom literature of the Old Testament. Wisdom literature ang tawag po natin sa panahon ito. Now, most of the Proverbs written is written by King Solomon, the wisest king ever lived. Now, hindi po sinulat ang Proverbs, no? Para maging collection lamang po ito ng mga magagandang quotes at ipopost natin sa social media. Hindi po. Ito po ay sinulat para turuan ang bayan ng Diyos, partikular ang Israel, kung papaano mamumuhay na may karunungan at tunay na buhay. At hindi lang po ito para sa bayan niya, kundi para sa kanyang iglesia sa panahon ngayon.
Isa sa mga pinakamahalagang topics na paulit-ulit na binabanggit ni Solomon is all about the family. Why? Because Solomon believed and understood something. Ano yon? That the future of the nation is shaped inside the home before it's seen in the streets. Think about this mga kapatid. Bago magkaroon ng mabuting mamamayan, meron munang mabuting anak sa tahanan. Bago magkaroon ng mabuting leader ang bansa, mayroon munang mabuting pamilya o nagtagapagturo sa loob ng tahanan. Bago magkaroon ng isang matatag na church, mayroon munang matutag na tinatawag po nating tahanan. That's why the enemy always attacks the enemy of the family. The enemy always attacks the family. At pag tinignan po natin, going back in the Old Testament, ang unang inatake ni Satan ay walang iba kundi ang family ni Adam and Eve. Because if he can destroy the family, then he can influence and destroy the next generation. So today, the question is not, how can I raise successful children? No. The better question is, how can I raise children who will love Jesus for the rest of their lives? So let us discover 3 biblical truths from the passage that we just have read, Proverbs chapter 22 verse 6, about raising the next generation, raising godly children. And these are the 3 things that we need to keep in mind. First of all, godly parenting begins with godly example. Godly parenting begins with godly example. Going back in Proverbs chapter 22 verse 6, and sabi, train up the child or a child in a way he should go. Church, can I ask you a question this morning? Who is shaping the heart of your child today? Sino ang humuhubog ng puso ng inyong anak ngayon? Kayo ba? Ang eskwelahan ba? Ang social media? Ang YouTube? Ang TikTok? Ang Netflix? Ang friends? O ang influencers na hindi nyo naman personally kilala pero ang lakas ng impluensya sa mga anak ninyo? Because whether we realize it or not, someone is discipling our children every single day. The only question is who? Sino ang nagtuturo at nagdi-disciple sa mga anak natin? Let's be honest, hindi na katulad noon ang panahon natin ngayon. Noon, ang impluensya lang ng mga bata nang gagaling sa loob ng bahay, sa paaralan, at sa community. Pero ngayon, isang click lang, pwede nang ma-expose ang mga anak po natin sa iba't ibang idea, iba't ibang values, iba't ibang paniniwala na maaaring salungat sa salita ng Diyos. Kaya napapanahon po yung paalala ni Solomon at sabi niya, train up the child in a way he should go. Church, don't miss the very first word, train. Hindi po sinabi ni Solomon na love your child. Hindi niya sinabing provide for your child. Hindi po niya sinabing correct your child. Hindi po. Bagamat yung mga yon ay mahalaga. Pero ang sabi po ni Solomon ay train. And when we say train, it's hard. Mahirap. Mahirap po. Sino po nagsasabi dito madali ang maging tatay o nanay? Taas po ang kamay. Nadadalian maging tatay? Nadadalian maging nanay? Come on. Look at me, look at me. Taas ang kamay na nadadalian sa pagiging tatay at nanay. Wala din po ba? Mahirap po ba maging nanay? Magbuntis ka pa lang, mahirap na eh. Di ba? Pag pinanganak mo pa yan. Tapos habang lumalaki, pahirap ng pahirap yan. Kasi ang anak, no? Pag pinanganak yan, mabait. Tapos unti-unti, yung bait niyan, nagiging ano po? Mabait. Tapos ano po? Mabait. Tapos ano po? Mabait. Paiyak ka na ng paiyak. Ayaw mo sabihin yung anak mo na ganito, pero sa totoo lang po, habang lumalaki po yan, tumitigas ang ulo. And therefore, nakikita po natin, na napakahirap po maging magulang. That's why sabi ng Bible, train. Ang pagtitrain, mga kapatid, ay hindi madali. Training is hard. Because God intended parenting not to be passive.
Parenting is intentional. Intentional po. Hindi pwedeng sabihin ng magulang, bahala na kung anong kahinat na ng anak ko, bahala na siya. Hindi pwedeng umasa ang magulang, no, na paglaki ng anak niya, no, magiging makadiyos na lang silang bigla. Hindi ho. Huwag po kayong umasa na automatic yung pagiging, paglaki ng anak ko, ano na yan, mabait sigurado yan. Church, godly children do not happen by accident. They are intentionally guided by parents who love God and faithfully point them to Christ. Now, here's something interesting. Sa Hebrew word po, yung salitang train ay hanok. Okay? Na ang ibig mong sabihin ay to dedicate, to initiate, or to set on the right path. Ibig sabihin, ang picture na nasa isip ni Solomon ay hindi lang simpleng pagtuturo ng tama o mali. Hindi ganun. Ang picture na nasa isip ni Solomon ay paglalaan ng isang buhay para sa Diyos at pagpapalaki ng isang bata sa direksyon ng Panginoon. Church, ang lalim noon. Malalim ang kahulugan noon. Ang pagpapalaki ng anak ay hindi na po paghanda na magkaroon siya ng magandang trabaho, makatapos sa pag-aaral. Hindi po. Hindi lang po magkaroon siya ng komportabling buhay. Those things are good and we thank God for them. Pero ang sabi ng Bible, our highest calling as parents is to raise disciples of Jesus Christ. Now, can I ask you parents this morning, mga magulang, ano ang mas gusto mong madinig balang araw? Ang anak mo, napakayamang tao, o ang anak mo, tapat na tagasunod ni Kristo? Siguro sabihin ng iba sa atin, ano po, mas maganda po pareho. Sino sasabi dito, gusto niya pareho? Parang hindi niyo po naintindihan ng tanong ko. Sino pong gusto magsabi dito, gusto niya pareho? Siyempre gusto po natin pareho. Yung anak po natin, napakayamang tao, but at the same time, tagasunod ni Kristo. Pero ito po ang reality. Kung papipiliin ka sa dalawa, alin ang pipiliin mo? Malinaw ang sagot ng Biblia. Success without Christ is not God's definition of success. Miski anong marating ng anak nyo, kung wala siya kay Kristo, hindi siya matagumpay. Mga kapatid, this is not new principle. Why? Because sa kultura ng Hudyo, ang tahanan, ang unang classroom ng pananampalataya. Bago pa po sila magkaroon na pagtuturo sa sinagoga, ang tatay at nanay ang unang nagtuturo ng salita ng Diyos sa kanilang mga anak. Kaya pag tinignan niyo po yung Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7, these commandments I give you today are to be on your hearts. Anong sabi ng verse 7? Impress them on your children. Talk about them when you sit at home. When you sit at home. When you walk along the road. When you lie down and when you get up. Pansinin nyo ang pattern. Hindi po sinabi ng Diyos na turuan mo lang sila kapag Sunday. Hindi po sinabi ng Diyos na ipaubaya mo na sila sa Sunday school teacher nila. Hindi po. Ang sabi po niya, kapag nasa bahay mo, pag nasa bahay kayo, kapag naglalakad kayo ng anak mo, bago siya matulog at pag bumangon siya. In other words, discipleship is not an event. It is a lifestyle ng mga magulang. Ang pananampalataya po hindi lang tinuturo sa loob ng church building. Ang tunay na training ng isang Christian, ay nagsisimula sa loob ng isang tahanan. Kaya mga magulang, huwag ninyong isipin na maliit ang nagagawa ninyo kapag nagbabasa po kayo ng Bible. Hindi po. Huwag niyo isipin na maliit lang ang nagagawa ko pag nagbabasa ako ng Bible kasama anak ko. Hindi po. Huwag niyo po isipin na maliit lang ang nagagawa niyo pag nagpe-pray kayo bago kumain kasama ang anak niyo. Kapag tinuturuan niyo po sila na humingi ng tawad sa isa't isa pag nagkakamali sila bilang anak ng Diyos at bilang mga Kristiyano. Hindi po maliit na bagay yun. I remember yung mga anak ko, every time nagkakaroon po sila ng hindi pagkakaunawaan ng bata po sila, sinasabi ko po, mag-sorry ka. Mag-sorry ka. Kiss mo siya. Tawa po sigit. Saka yung kambal. Kahit po ayaw nila, pinipilit ko po sila. Why? Because that's part of parenting. And as a parent, kailangan ko ituro sa kanila yung pagmamahal. Kailangan ko ituro sa kanila yung pagpapatawad.
Your example speaks louder than your voice. Church, can I say something that may be uncomfortable but absolutely true this morning? Our children will believe what they consistently see more than what they occasionally hear. May kasabihan nga po, more is caught than thought. Yung nakukuha nilang marami, ay hindi po nakukuha doon sa tinuturo, kundi doon sa nakikita. Di ba? Mas maraming natututunan ng bata sa nakikita sa pamumuhay po natin kaysa naririnig sa bibig po natin. Kung nakikita ng mga anak na ang mga ama lumuluhod sa panalangin, natututo po ang mga anak po natin magpahalaga sa panalangin. Kung nakikita po ng mga anak na ang ina ay marunong magtiwala sa Panginoon sa gitna ng problema, natututunan po nila magkaroon ng pananampalataya. Hindi lang para sa magandang araw, kundi para sa gitna ng mga pagsubok. Pero kung sinasabi po nating mahalaga ang salita ng Diyos, pero hindi naman po natin ito sinasabuhay, nalilito, nakukonfuse ang mga anak po natin. Kapag sinabi po natin magbasa ka ng Bible, anak, pero ikaw ni minsan di ka naman nagbubukas ng Biblia. Nakukonfuse po sila. Pag sinasabi mo, anak, magsimba ka, pero siya lang at ikaw hindi ka kasama, nakukonfuse po sila. Pag sinabi mong anak, magpatawad ka, pero ikaw matigas ang puso mo, nako-confuse po sila. Pag sinabi mong anak, matuto kang magmahal sa church, sa local church, kasi dyan tayo member, pero at the same time, marami kang reklamo sa church, nako-confuse po ang mga bata. Church, anong mensahe ang pinaniniwalaan nila batay sa buhay mo? Alam nyo, hindi yan sinasabi natin, kundi ang nakikita na ginagawa natin, yun ang pinapahalaga nila. Because our lives are preaching a sermon every day. The question is, what sermon our children hearing from us? Anong sermon ang nadidinig nila mula sa buhay po natin? Parents, don't underestimate your influence. Do not underestimate your influence. Siguro sabihin natin, Pastor, ordinaryo lang naman akong tatay o kaya simpleng lalay lang naman ako. Pero alam nyo, sa mata ng ating mga anak, ikaw ang larawan ng pagmamahal. Sa mata ng ating mga anak, ikaw ang larawan ng pagpapatawad. Sa larawan ng ating mga anak, ikaw ang larawan ng katapatan, ikaw ang larawan ng pananampalataya. Kaya hindi mo basta pwedeng sabihin, simple lang ang role mo. Hindi, role model ka ng anak mo. Naalala nyo si Timothy? Pinakamagandang halimbawa po ito at paulit-ulit po natin binabalikan ito. Nang sumulat po si Pablo sa kanya, hindi niya po sinabi na pinupuri kita Timothy, magaling kang mag-aral, magaling kang mag-sermon, mahusay kang mamumuno. Hindi po. Ang una niyang binanggit ay ganito. 2 Timothy chapter 1 or 1 chapter 1 verse 5. Ano po sabi diyan? I am reminded of your sincere faith which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. Una, kay Lois. Pangalawa, kay Eunice. At ngayon po, kay Timothy. Church, hindi po minana ni Timothy ang pananampalataya dahil Christian family siya. Hindi po. Nakilala niya ang Diyos dahil nakita niya ang pananampalatayang tunay na isinabuhay ng kanyang lola at ng kanyang nanay. And dagdag pa rito, sa 2 Timothy chapter 3 verse 14 hanggang 15, na sabi po rito, na mula pa sa kanyang pagkabata, alam na ni Timothy ang banal na kasulatan. Ibig sabihin mga kapatid, hindi hinintay ni Lois at ni Eunice ng kanyang lola at ng kanyang nanay na maging adult muna siya bago siya tinuruan ng Word of God. In other words, bata pa lang si Timothy, tinuturuan na siya ng Word of God. Church, that's the power of consistent parenting. Hindi mo agad makikita, of course, ang bunga. Pero bawat panalangin, bawat Bible story, bawat worship song, bawat godly conversation, ginagamit ng Diyos unti-unti para hubugin ang puso ng ating mga anak. Imagine a child grows up seeing his parents pray together every night. Anong impact nun sa kanya? Of course, kapag may problema sa pera o anumang sitwasyon, anong gagawin niya? Mananalangin siya. Kasi nakita niya yon sa parents niya. Kapag nagkamali ang tatay, marunong magsabi ng anak, patawad. Kapag nagkamali ang nanay, madaling mapakita yung pagpapakumbaba. You know, hindi ho perfect ang family. Pero ang totoong pananampalataya, nakikita ng mga anak natin,
pag nakikita ho sa atin ang ugali at buhay ni Jesus. Matututunan niyang hindi perpekto ang Christian family, pero ang natututuhan ng anak po natin, na totoo si Kristo at tunay siyang kumikilos sa loob ng ating tahanan. Yan ang klase ng legacy na hindi kayang mabili ng pera. Mga tatay, let me encourage you this morning. Hindi lang nasusukat ang pagiging mabuting ama sa dami ng naiuuwing pera. Nasusukat din ito sa tanong na ito, nakikita ba ng anak ko ang pagmamahal ko kay Jesus? Sino po dito yung mga tatay na nag-uuwi ng maraming pera? Taas mong kamay. Yun na nga malungkot eh. Wala ka na nga may uwing pera, hindi pa makita si Kristo sa buhay mo, mahiya ka pagka gano'n. Taas ang kamay ng maraming naiuwing pera. Wala talaga. Huling tanong na ito, nakakapag-uwi ng limpak-limpak na pera, mga tatay? Wala eh, di ba? So ano na lang pwede nating iuwi? Yung naipakita natin na mahal natin si Jesus at wala nang ibang pinakamahalaga kundi si Jesus. Mas mahalaga si Jesus kaysa sa anumang pera o anumang kwarta. Mas mahalaga si Jesus at yun ang nakikita ng ating mga anak. Mga nanay, huwag ninyong maliitin ang inyong impluensya. Maraming dakilang lingkod, mga pastor, ang natutong manalangin at naging lingkod ng Panginoon dahil merong isang nanay na tapat na lumuluhod sa panalangin, Lord, pabaitin mo ang anak ko. Ayun, ginawang pastor. Totoo mo yun. And I can testify to that. I believe my mother prayed for me. And that's why you have a pastor right now in front of you because one mother prayed for me. And ask, Lord, pabaitin mo ang anak ko. Eh, pinabait. Ginawang pastor. You see? Kaya kung meron po kayong anak na kailangan pabaitin, panalangin niyo po mga nanay. Tandaan niyo po, hindi kailangan ng mga anak ng perpektong magulang. Ang kailangan nila ay mga magulang na marunong magsisi, humingi ng tawad kung nagkakamali, at araw-araw na sumusunod kay Kristo. Remember this life's principle. The greatest gift parents can give to their children is not wealth. It's not the education. It's not the success. It is a life consistently points them to Jesus Christ. Church, gusto natin magkaroon ng maka-Diyos na sa susunod na henerasyon. Magsimula ito sa atin. Hindi po sa gobyerno, hindi sa paaralan, hindi sa church. Magsimula po ito sa ating mga tahanan. At bago po natin hingin sa ating mga anak na sumunod kay Kristo, kailangan muna nilang makita tayo mismo ay sumusunod sa Kanya. Amen po ba mga nanay at tatay? Because at the end of the day, the most powerful sermon your children will ever hear is not one preached from this pulpit. It is the one preached by your life every day as parents. Now, here's the next question. Kung ang unang hakbang sa pagpapalaki ng maka-Diyos na anak ay ang pagiging mabuting halimbawa, sapat na ba yon? Okay na ba yon? The answer is no. Hindi po sapat na makita lamang ng ating mga anak ang ating pananampalataya. Kailangan din po natin silang intentional na turuan, gabayan, disiplinahin sa salita ng Diyos. And that is the second truth from Proverbs chapter 22 verse 6. Godly children are formed through intentional discipleship. Sabi po ng talata, train up a child in a way he should go. Hindi sapat na maging mabuting halimbawa lang tayo. Our children also needs intentional discipleship. Siguro sabihin natin, Pastor, mabuti naman ako magulang. Hindi ako nagiinom, hindi ako nagsusugal, hindi ako nananakit ng asawa. Hindi pa ba sapat na nakikita nila yon? Hindi po. Praise God kung ganon ang buhay natin, pero hindi po. Why? Hindi po sapat yon. Because according to the scripture, good example alone is not enough. Kailangan po may intentional teaching, may intentional conversation, merong intentional discipleship because children don't automatically know the truth or God's truth. They need someone to lovingly teach them the God or the Lord or the word of the Lord. Kaya sabi po ng talata, the way he should go. Sabi po, train up a child the way he should go.
Church, don't overlook the phrase, the way. Sa original po, ang Hebrew word na ginamit na the way ay nangangahulugang road, path, journey, o manner of life. So, hindi lang po ito tumutukoy sa direksyon. Mas malalim pa po doon, tumutukoy po ito sa buong pamamaraan ng ating pamumuhay. In other words, hindi sinasabi ni Solomon na turuan mo lang ang anak mo ng ilang Bible story. Hindi po. Hindi po niya sinasabi na turuan mo ang anak mo na pumunta sa church every Sunday. Hindi po. Ang sinasabi po niya, turuan mo silang mamuhay sa paraan ng Diyos. Church, that is what we call discipleship. Discipleship is not merely giving information. It is shaping transformation in the lives of our children. Hindi lang po ito pagdadagdag ng kaalaman sa isip ng mga anak natin. Ito po ay pagbabago ng puso. Now, let's be honest. Matanong ko po yung mga parents. How many hours does your child spend in school every week? Ilang oras ang ini-spend ng mga anak nyo sa eskwelahan? Marami. Tama po? Marami. Everybody say marami. Okay. How many hours does your child spend in social media? Mas marami. Everybody say, mas marami. Oh, puyat nga eh. Puyat nga. Naglalaro sa gabi. Tama? Puyat eh. Kaya pagdating sa school, tulog. Pagdating sa charts o sa pagtitipon, tulog pa rin. Eh yung iba nga po, dito pa nag-games eh. Ha? Pupunta dito, isipin mo to ha, mamamasahe ka mula sa bahay nyo. Pupunta ka dito, anong intensyon para magsimba. Pero bubuksan mo yung cellphone mo, dito ka maglalaro. Huwag ka na pumunta rito. Wag na. Doon ka lang sa bahay, doon ka maglaro. Bakit? Pag nakita pa yan ng iba, gagayahin ka. At tignan nyo yung katabi nyo, baka naglalaro. Sabihin mo, umuwi ka na. Oo. Pag naglalaro, pauwi nyo na. Why? Sayang yung time. Sayang. Pumunta ka dito, tapos maglalaro ka, sayang yung oras mo. You're just wasting your time. And you're giving and showing a bad influence to everyone. So why not? Just stay in your house at doon ka maglaro. Di ba? Nakukonsensya ka ba? Naglalaro ka habang kapamilya mo nagsisimba? O hindi iwanan mo yan, magsimba ka, magsisimba ka, huwag ka maglaro. Amen? Buti dito sa Church of Christ San Pedro, walang gumagawa niyan. Wala. Dito, mga disiplinado mga Kristiyano eh. Tingnan mo katabi mo. Yan, no? Disiplinado yan. Palakpakan nga po natin yung mga disiplinado. Sabi natin, ilang oras ang ini-spend sa school? Marami. Sa social media? Mas marami. Now, here's the harder question. Parents, how much intentional time do we spend teaching about God? Diyan tayo may problema yata. Now, I'm not asking this to condemn anyone. I'm asking this because all of us need this, what we call reminder. Sometimes we become so busy preparing our children for college. Tama? That we forgot to prepare them for eternity. Masyado natin pinaghahandaan yung pagkukolehiyo nila. Masyado natin pinaghahandaan yung magiging future nila. Pero ang tanong ko po, napaghandaan nyo ba yung eternity nila? Na andyan pong mag-invest tayo sa tutorial, di ba? Di ba? Mag-invest sa sports, mag-invest sa music lesson, mag-invest sa review centers. Now, hindi ko po sinasabing masama yon. Tama yon. Pero ito ang tanong, kailan ka nag-invest para sa eternity nila? Ang review center, may bayad o wala? Tanyo? Meron. Ang tutorial, may bayad o wala? Kailan ka nagbayad na mag-tutor para ang anak mo matuto ng Bible? Meron? Wala? Wala. But we want our children to be with us in heaven. Ang question na ito, how much time do you spend? Para turuan ang mga anak po natin. At tinahayaan na lang po nating turuan sila ng sanlibutan, turuan sila ng social media. Tapos magtataka ka, ba't ganito yung anak mo? You ask yourself, ano ba ginagawa mo? How much time do you spend para sa anak mo?
Alam nyo, kung minsan nga nakakalungkot, magkalaro pa yung tatay at anak. At yun po yung pinaka-worst na nakita ko. Magkalaro yung tatay at anak doon sa tinatawag po nating cellphone or video games or whatever. Sa halip na tinuturuan ng nanay o ng tatay ang kanyang anak ng salita ng Diyos, tinuturuan niya kung paano mananalo at mapapatay yung kalaban. Patayin mo, anak! Patayin mo! Oh? Destroy him! Come on! Kailan natin tinuruan yung anak natin, anak, patayin mo yung anumang umaalipin sa katawan mo. Patayin mo yung anumang tukso na tumutokso sa'yo para magkasala. Yun dapat ang tinuturo natin eh. Amen, mga parents? Anak, patayin mo anumang design maghuhulog sa'yo sa impyerno. Dapat yun ang pinapatay. Hindi, patayin mo anak, patayin mo! Oo, kakampi yung tatay eh. Kakampi yung nanay eh. Sana wala niyan dito. Wala niyan dito. Church of Christ San Pedro, wala yan dito. Wala. Mga tatay dito, tsaka mga nanay, talagang they invest time. Nag-i-invest din ba tayo sa spiritual life nila? Tanong ko po. Because one day, their career will end. One day, lahat po ng earthly achievement nila will fade. But one thing will remain and will never fade, their relationship with Christ. It will last forever. Ang tanong po ito, binibigyan ba natin ng time iyon? God's pattern has always been discipleship, church. This is not a new idea, as I have said. Sa Old Testament, binasa natin kanina, Deuteronomy chapter 6, balikan po natin yon. Talk about my word, sabi ni Jesus, o sabi ng Panginoon. Talk about my word when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Notice the idea, mga kapatid. Hindi ho sa classroom, hindi sa lecture room, no, hindi sa lecture, hindi tuwing Sunday. It's everyday life, mga kapatid. Ano sabi? Habang kumakain. Kayo po ba, habang kumakain, ano pinag-uusapan nyo? Word of God? Anak, ang ganda talaga nung kanina, no? Yung message kanina. O ang topic nyo po, anak, alam mo kanina, napansin ko yung natin eh, yung member nating chismosa. Umattend. Yung ba topic nyo, habang kumakain kayo, yung mga anak mo, sino yun, Nay? Yung alam mo yun, yung nakaano doon? Anong pangalan nun, Nay? Tao ba ang pinag-uusapan po natin? O do we talk about the Word of God? Habang kumakain tayo, habang bumabiyahe, ano po ang topic? Anong pinag-uusapan nyo? Pag kayo po'y bumabiyahe, pag kayo po'y naglalakad, kayo mga anak nyo, anong pinag-uusapan nyo habang naglalakad kayo ng anak nyo? Di ba? Habang lalakad kayo, anak, sana yumaman ka para makaahon naman tayo sa hirap. Pambihira naman, hirap na ako sa buhay na ito eh. No? Ganun po ba? Yung ba ang topic natin? Ano ang topic natin pag tayo po ay matutulog na? Ang topic ba natin, anak, musta? May crush ka? Musta yung crush mo? Yung topic nyo, crush? Anong topic natin pagising sa umaga? Anong ulam, anak? Anong niluto mo? Anong pagkain natin? Yung ba? Church, discipleship happens in ordinary moments. Minsan, iniisip natin, kailangan po siguro, Pastor, mahabang Bible study. Hindi naman, mga kapatid. Hindi po. Minsan, iniisip natin, baka kailangan po marinig ng mga anak po natin yung mahabang mga sermon ng Word of God. Hindi naman po. Sabi nga, mga anak ng Diyos, marinig man lang po sa atin na bago tayo umalis, mag-pray tayo. O kaya naman po, alam mo anak kung bakit tayo nagpapatawad? Kasi si Jesus, pinatawad niya tayo. Those conversations can shape the child's heart for a lifetime, mga kapatid. Maganda example po nito si Hannah. Diba? One of the Bible stories sa Old Testament, naalala niyo si Hannah? Hindi po siya magkaanak. Kasi nagsara po yung kanyang sinahupunan. Pero isang araw, nag-pray po siya, dininig po ng Diyos. Pero bago po ilabas yung anak niyang si Samuel, alam niyo po kung ginawa niya? Hindi pa lumalabas, inalay niya na sa Panginoon. Sino po dito yung hindi pa lalabas ang anak, inalay na sa Panginoon?
Ha? Lord, ito pong anak ko na ito, magiging lingkod mo. Meron po? Meron po? Wala. Wala. Wala pong plano. Sino pong may plano pag nagkaanak siya? Lord, ito pong magiging anak ko, magiging lingkod mo. Tapos pang kamay, may plano na ganon. Alam niyo paano niya hinandog? Dinala niya po sa templo pagkapanganak. So, ilan na yung dadalhin sa templo? Anak ni Ernest, anak ni Kit, anak ni DJ, o anak ni Angelo. Marami-rami tayong aalagaan dito, mga kapatid. Pag tinignan niyo po, hindi po muna inisip ni Hannah, yung anak niya ay pagkaloob sa mundo. Hindi po niya inisip yun. Ang inisip muna niya, unang-una, maging lingkod ang kanyang anak. Hindi po niya kinalimutan yung kanyang pangako. Hindi dahil gusto niyang alisin yung responsibility bilang ina, kundi gusto niyang lumaki ang kanyang anak sa presensya ng Diyos. Church, don't miss this wonderful thing that we need to learn. Hannah did not just merely pray for a child. She prepared that child to belong to God. Oh, what a beautiful picture of intentional discipleship. Hindi ba? Hindi na po niya sabi, Lord, bigyan mo ako ng anak and that's it. Hindi po. Hinubog niya po. Paano? Dinala niya sa Panginoon, nanay niya sa Panginoon. Parents, gaano kaganda ang tahanan kung ang mga anak po natin inalay natin sa Diyos? Gaano kaganda ang church kung ang mga anak po natin inalay natin sa Panginoon? Gaano magiging maganda ang future generation kung ang mga anak po natin inalay natin sa Panginoon? Imagine ninyo kung ang isang tatay o nanay nagdadrive para ihatid ang anak sa school, instead na ang topic or tahimik lang sila, meron silang topic about the Word of God. Meron po ba kayong ganong usap? Instead of spending the whole trip in silence, tatanungin mo yun ang anak mo, anak, anong natutunan mo sa youth fellowship nyo nung Sunday? Meron ba mga parents na tatanong ng ganon kung anong natutunan ng anak? Ha? Meron po ba? You have to ask your children, anak, anong natutunan mo ng Sunday? Anak, kumusta yung dating sa'yo ng message? O mga nanay, bago ninyo patulugin ang inyong mga anak, matanong nyo muna yung anak nyo, anak, nagbasa ka ba miski isang talata? O kaya sabihin natin, anak, gusto ba basahan kita ng talata? 5 minutes, mga kapatid, 10 minutes, mukhang maliit, pero over the years, mga kapatid, malaki po yun. Now, let me encourage all of us. Parents, let me encourage you this morning. Unang-una, establish spiritual rhythm at your home. Hindi kailangang mahaba. Start with 5 or 10 minutes. And then read one passage, pray together, and talk about God. Talk about what God is teaching your family. Establish a spiritual rhythm. Pangalawa po, take advantage of every moment. Habang kayo po'y nasa kotse, talk about the Lord. Habang kayo po'y kumakain, you talk about the word of the Lord. Habang kayo po'y naglalakad, use those moments to talk about God naturally. Remember, discipleship is not just a program, it is a lifestyle. And this is the third, don't depend only on the church. We are grateful for our Sunday school ministry. We are grateful sa ating youth ministry. We are grateful sa ating Bible groupings. Pero tandaan po natin, the church supplements what the home should already be doing. Supplement lang po yung nagagawa natin dito. Pero dapat po yan ang ginagawa sa loob ng tahanan po natin. The primary responsibility still belongs to the parents. Church, ito po ang gusto ng Panginoon. Nung tumawag po siya ng mga apostol, di ba? He intentionally discipled them. Hindi lang ba sa niya nilecturean? Di po. He ate with them, he traveled with them, kinurek niya sila, in-encourage niya sila, pinakita niya yung pagiging model, at yun din ang calling po natin, yun din ang tawag ng Diyos sa atin mga parents, hindi lang sabihin yung tama at mali, kundi ipakita ito, ituro at samahan ng ating mga anak sa paglakad nila kasama si Kristo. Amen! Bigyan natin ng clap offering ang Panginoon. Come on, come on! Sabihin mo nga sa katabi mo, congratulations sa iyo, mabuti kang Kristiyano. Come on! Amen! Remember this life principle. Children don't drift toward godliness, they are discipled toward godliness. So church, tanda natin to.
Kung gusto nating lumaki ang ating mga anak na umiibig sa Panginoon, hindi ito mangyayari ng kusa. Hindi po. Mangyayari ito kapag araw-araw, sa biyaya ng Diyos, intentional natin silang inaakay kay Kristo. Now, here's the final question. What if you've done your best? What if you prayed? What if you showed them the example? What if you taught them? What if you become a very good example? Does that guarantee that your children will never struggle or wander? Tingin nyo ba, pag naging mabuti kang magulang, naging mabuti kang halimbawa, pag ba tinuruan mo sila ng Bible, bago matulog, pagkagising, naglalakad kayo, sa palagay mo, hindi na kaya siya maliligaw? That brings us to the third and final truth of Proverbs 22:6. Ano yon? God honors faithful parenting, but remember this. Parents, listen to me. Are you still with me, church? Tandaan nyo to. But every child must personally choose to follow Christ. Balikan nyo po yung Proverbs 22:6. Sabi po dyan, B. And when he is old, he will not depart from it. Church, this is probably one of the most quoted verses about parenting. At kung minsan ito rin po yung isang pinakamalaking misunderstood verses sa buong aklat ng Proverbs. Na akala po natin, kung nabasa po natin, akala po natin ito ay unconditional promise. Parang sinasabi, Pastor, basta dinala ko yung anak ko sa church na inatinan ko, tinuruan ko siya, hindi na siya kailanman malalayo sa Diyos. Kapag lumaki po ang anak natin, nagkakaroon po sila ng sariling desisyon. At pwede po silang magdesisyon na lumayo sa Panginoon. And kung minsan, ang unang pumapasok sa isip natin, pag nakita natin, yung anak natin lumayo sa Panginoon, ang unang tanong natin, saan ako nagkamali? Tama po? Yun ang unang pumapasok sa isip natin, saan ako nagkamali? That's the first question. And then tatanong natin siya, ba ako nagkulang? Hindi ba sapat yung ginawa ko? Mali ba yung pagpapalaki ko sa kanya? Nagkamali ba ako? Bakit nagkaganyan ba siya naligaw, church? If that is your story today, kaya I encourage you this morning, don't carry a burden that God never asked you to carry. Let's understand this proverb correctly, mga kapatid. Remember, the book of Proverbs is a wisdom literature. Hindi ito collection na unconditional guarantees, hindi po. This is a collection of general principle kung paano karaniwang kumikilos ang Diyos sa buhay ng tao. General principle po ito. Halimbawa, sinabi ng Proverbs, ang masipag karaniwang uunlad, ang tamad karaniwang maghihirap. Totoo ba yun o hindi? Totoo. Pero totoo ba yun sa lahat? Hindi. Of course not. And ganun din po ito. Yung Proverbs 22:6, ang sinasabi po ni Solomon na ito, kapag ang isang bata ay lumaki sa matatag at makadiyos na pundasyon, ang katotohanan iyon mananatiling nakatanim sa kanyang puso at patuloy siyang tatawagin pabalik sa Panginoon. Now, hindi po ibig sabihin na mawawala yung kanyang free will. Hindi po. Hindi ibig sabihin nito na hindi na siya kailanman magkakamali. Hindi po ibig sabihin nito na hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon para lumayo. Hindi po. Because every child must eventually make a personal decision to follow Christ. At ito ang malinaw na tinuturo ng buong banal na kasulatan. Hindi naliligtas ang tao kasi kabilang siya sa Christian family. No! Naliligtas siya kapag siya mismo ay nagsisi at sumampalataya kay Jesus Christ. Remember this, every person is personally responsible before God. Makikita po natin yung principle na yon sa buong Biblia. Hindi po maaaring sabihin natin, anak, maliligtas ka kasi ang tatay mo, pastor. Hindi po. Hindi po natin pwedeng sabihin na automatic na mas makakasunod ang anak po natin kay Kristo kasi po tayo po ay masipag sa church. Hindi po. Ezekiel chapter 18 verse 20, malinaw po
na ang bawat tao mananagot sa Diyos para sa sarili niyang desisyon. At sa bagong tipan, paulit-ulit ang panawagan ni Jesus. Ano sabi niya? Follow me. Everybody say it. Follow me. O, hindi po niya sinabi na susunod ka dahil ang magulang mo sumusunod. Hindi po. Hindi po sinabi ni Jesus na you have to follow because your parents are following me. No! Ang sabi ni Jesus, personal po ito, follow me. Sa'yo, follow me. Sa anak mo, follow me. Ganon sinasabi ni Jesus. It's a personal decision of the parents and individual. Our child, they have to make a decision for that. Follow me. So, hindi ko mo yung parents o kayo po ay Christian family, automatic yung mga anak mo Christian na rin. Hindi po. Huwag po natin pagkamali yun. They need to make a personal decision. Ikaw mismo ang tutugon sa kanyang tawag. Church, napakahalagang maintindihan natin to. May responsibilidad ang mga magulang. Amen? Pero mayroon ding personal na pananagutan ang bawat anak sa harapan ng Diyos. Remember the prodigal son, naalala niyo yun? Yung Luke chapter 15, verse 11 to 32. Pansin niyo ba yung mga doon sa kwento, sa mga talata, na nagdi-describe sa ama? Yung tatay, hindi mo makikitaan ng kasamaan eh. Tama po? Actually, kabaliktaran makikita mo. Yung tatay ay mapagmahal, puno ng kabutihan, handang magpatawad. And yet, kahit ganun yung karakter ng tatay, yung kanyang anak na pinalaki, dumating yung panahon, yung bunsong anak ay lumayo. Hindi po siya tinulak ng ama, hindi po siya pinalayas, hindi po siya, sabi nga po, itinakwil, hindi. Yung anak po ang kumusang umalis. Church, may mga anak na kahit lumaki sa mabuting tahanan, gagamitin pa rin nila ang kanilang kalayaang pumili. Tatandaan niyo po ito. Ang mga anak po natin, they have this, what we call freedom and free will. And pwede po nilang gamitin yon. Pero, tandaan niyo po, hindi doon nagtatapos ang kwento. Habang nasa malayong lupain yung anak, may mga aral na bumalik sa isip niya. Mga alaala bumalik sa kanya. Doon sa kanilang tahanan, naalala niya kung gaano kabuti ang tatay niya, kung gaano pinakakain yung mga alila doon, kung gaano kasarap ang buhay doon. Bumalik sa isip niya kung gaano kabuti yung tatay niya. At sa huli, ano nangyari? Nagsisi siya at bumalik. Can I encourage you parents today? Baka may mga anak po kayo na malayo na sa Panginoon. Don't stop praying. Don't stop loving. Don't stop hoping. Kahit na sinasabi ng iba, wala nang pag-asa yung anak mo. Hindi! Huwag ka maniwala doon. May pag-asa yan! Amen! Because the seeds you planted years ago may still bear fruit in God's perfect time. Alam niyo, may pagkakataon na ang mga magulang parang magsasakayan. Pagkatapos niya magtanim, wala naman agad siyang makikitang bunga sa kinabukasan. Diba? At kung huhusgahan ng isang magbubukid na walang saysay yung kanyang tinanim, siya po ay mabibigo. Pero alam po kasi natin na kapag nagtanim po ang magsasaka, may ginagawa ang Diyos sa ilalim ng lupa bago pa man makita ang bunga sa ibabaw. And ganito rin, sa parenting mga kapatid, may mga panalangin parang walang sagot. May mga luha na parang walang bunga. At may mga anak na parang hindi na babalik. Pero tandaan niyo po, ang Diyos ay gumagawa kahit hindi pa natin nakikita. Kaya huwag mawawala ng pag-asa. Palakpakan natin ang ating Diyos. Kung ang mga anak mo, bata pa ngayon, start today. Huwag mo ipagpaliban ng discipleship sa buhay nyo at sa inyong bahay. Kung teenager pa ang mga anak mo sa panahon ngayon, keep building bridges. Mas kailangan nila ang pakikinig at paggabay. Hindi lang po sermon ang kailangan nila. Kung adults na po ang mga anak nyo. Sino po dito mga adults na anak? Adults na po. Okay. Don't give up. Kung patuloy ka mananalangin, patuloy ka magmamahal, at magpapakita ng magandang halimbawa, tandaan niyo po, ang Holy Spirit po, may kapangyarihang kumilos sa puso ng tao. At kung ikaw naman ay isang anak, mga anak, say amen, mga anak,
tandaan mo itong sasabihin ko. Darating ang panahon na hindi mo na maiaasa sa pananampalataya ng iyong mga magulang ang relasyon mo sa Diyos. Kailangan mong personal na tumugon sa paanyaya ni Kristo. Church, sa huli ang pag-asa ng ating pamilya ay wala sa perpektong magulang. Kung ganoon po kasi yung start date po natin, wala po tayong pag-asa. Ang pag-asa po natin mga kapatid ay nasa ating perpektong Ama, sa ating Diyos. Siya ang Ama na hindi nagkukulang ng pag-ibig. Siya ang Ama na patuloy naghihintay sa mga lumayo. Ang pinakamagandang maipapamana natin ay isang tahanang patuloy na itinuturo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas sa ating tahanan. Let me give you this life principle. Faithful parenting does not guarantee perfect children, but gives them a foundation that God can use throughout their lives. One day, yung mga laruan mawawala. Ang diploma kukupas, ang karir matatapos, ang kayamanan po maiiwan. Pero ang mga naitanim nating pananampalataya sa puso ng ating mga anak, sa biyaya ng Diyos, yun ang maaaring magdala sa kanila pabalik kay Kristo, maghatid sa kanila sa langit. Kahit po sa panahong sila ay naligaw. So parents, don't grow weary in doing good. Parents, keep praying. Kung yung mga anak kayo naging pasaway, keep praying, keep loving them, keep teaching them. Walang ibang gagawa nito kundi ikaw. Amen? Huwag po kayo mapagod. Huwag. At kung sakaling sabi mo, Pastor, pagod na ako, hirap na ako. Why not ask the Lord to give you more strength, a godly strength? Especially pag nakikita mo yung anak mo na naliligaw ng landas. Keep living for Jesus Christ because every act of faithfulness inside your home is never wasted in the eyes of God. Maaaring hindi mo pa nakikita ang bunga ngayon. Pastor, parang wala pong nangyayari. Pray ako ng pray. Pray ako ng pray. Pero Pastor, parang wala nangyayari. Huwag kahinto. But trust the Lord. The God who called you to raise your children is also the God who loves them even more than you do. Amen? Church, as we come to an end of this message, let me ask you this final question. What kind of legacy are you leaving for the next generation? Kapag maalala ka ng mga anak mo, balang araw, ano kaya ang papasok sa isip nila? Sasabihin kaya nila, yung tatay ko, hard worker yun. Masipag yun. Ang nanay ko, ang daming sakripisyo. Well, those are wonderful memories, legacies. Pero alam niyo po, higit pa roon, sana masabi ng mga anak natin, you know, my parents showed me what it means to follow Christ. Alam mo yung tatay at nanay ko, despite of hirap, despite na walang-wala, mahal nila si Kristo. At yun ang naaalala ko sa kanila. Na kahit na walang-wala kami, mahal nila si Kristo. Kahit malayo ang simbahan, pupunta sila. Mahirap yung church namin, pero parang hindi. Kasi yung mga magulang namin mayaman pagdating kay Lord. Mayaman sa pananampalataya. I just hope that someday ang mga anak po natin maaalala tayo bilang mga magulang na nagturo sa kanila ng tunay na pananampalataya at pagsunod kay Kristo. Ang pinakamahalagang mapapamana po natin at maiiwan, isang pananampalatayang tunay at buhay. Because one day, hindi na natin mahawakan yung kamay ng mga anak natin. Hindi na. One day, hindi mo na mahatid yung anak mo sa school. One day, hindi mo na sila mapoprotektahan sa problema at pagsubok ng buhay. Darating ang araw kasi na sila mismo ang haharap sa mga tukso at problema ng mundo. Sila mismo ang gagawa ng desisyon. Sila mismo ang tatayo sa harap ng tao and someday, sa harap ng Diyos.
At kapag dumating yung araw na yon, ang panalangin ko, hindi po yung Lord, sana maging successful sila. Ang panalangin ko, Lord, sana manatili silang tapat sa iyo. And I just hope yun din ang prayers ninyo bilang mga magulang katulad ko. Kung may mga pagkakataong pakiramdam mo, nagkulang ka as parent, kung may mga araw na parang iniisip mo, hindi ka naging perfectong ama at ina, kung feeling mo, marami kang pagkukulang as nanay, as tatay, welcome to the club. Welcome to the club. You know why? Kasi wala pong perfect. Walang perfect na nanay at tatay. Walang perfect na magulang. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo may mga desisyong sana may babalik pa natin. Pero hindi na. But thanks be to God. You know why? Because our hope is not in perfect parenting. Our hope is in our perfect Savior. Si Jesus ang siyang may kayang gawin ang mga bagay na hindi natin kayang gawin. Siya ang may kakayahang magpahilom ng sugat ng pamilya na hindi natin kayang pahilumin. Siya ang may kakayahang maibalik yung mga anak natin na naligaw, nalayo, natukso ng mundo. Siya lang. Siya ang may kakayahang magpanumbalik ng pag-asa sa tahanan na parang nawalan na ng pag-asa. Nasira dahil sa kaaway. Kaya kung may anak ka ngayon na nalayo sa Panginoon, don't stop praying. Kung meron kang anak na parang walang interest sa spiritual things, don't stop loving them. At kung minsan parang walang bunga yun na itanim mo, I want to encourage you this morning, don't stop believing because God's still at work. Minsan di lang natin nakikita yung ginagawa niya. Pero hindi ibig sabihin noon wala siyang ginagawa. Remember this, the God who loves your children is the same God who gave His Son for them. At wala nang hihigit pa sa pag-ibig na yon. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us come to the Lord through prayer. Heavenly Father, maraming salamat sa iyong mga salita, sa mga paalala mo sa amin, Lord. I pray for each family, O God. First of all, gusto kong mingin ng tawad. Kung may mga pagkakataon kaming mga parents, abala sa aming maraming mga bagay-bagay to the point nakaligtaan naming hubugin yung aming tahanan, yung aming mga anak ayon sa iyong kalooban. Lord, tulungan mo po kaming maging mga magulang na hindi lamang nagbibigay ng pangailangan, kundi nagtuturo ng iyong salita, ang nagpapakita ng isang buhay na sumusunod po sa iyo. Lord, we commit, ipapanalangin namin ang aming mga anak at ang susunod na henerasyon, Panginoon. Lord, ingatan mo sila. Yung aming mga anak, Lord, ingatan mo sa mga tukso at impluwensya ng mundong ito. Itanim mo ng malalim ang iyong mga salita sa kanilang puso. At sa tamang panahon ay gamitin mo sila bilang matatag na mananampalataya at tapat sa iyo hanggang uli. At para po sa mga magulang na may mga anak na nalayo sa iyo, Lord, bigyan mo sila ng pag-asa. Bigyan mo sila ng tiyaga, Lord. Paalalahanan mo sila na hindi nasasayang yung prayers po nila. Hindi sayang yung bawat butil ng salitang itinatanim nila sa puso ng kanilang mga anak. Higit sa lahat, Panginoon,
Gawin mo po ang aming mga tahanan ay maging mga tahanang nakasentro kay Kristo at sa Kanyang salita. At yun ang maging pundasyon. Maging pundasyon, Panginoon, ang bawat tahanan namin ay ang pag-ibig po sa inyo at makita sa buhay po namin, Lord, na pinamumuhay po namin ang kagustuhan mo. Salamat po, Lord, sa iyong message today. Ito po ang aming prayers. In the name of Jesus, lahat ng pamilya ng Diyos, magsabi tayo ng Amen. Amen. Manatili tayo nakatayo. At sa mga anak po, Panginoon, salamat sa inyong patuloy na kalayaan na pagbibigay sa kanila na hindi man, Panginoon, ninyo gusto at ginusto nila, ipinahintulutan niyo po, Panginoon, ang aming mga anak. At halos hanggang sa kapapahamak nila, kung masaya sila at ginugusto nila, patuloy niyo po, Panginoon, silang pinahintulutan. Pero ang inyong mga turo at salita at paalaala at pagmamahal ay laging nasa kanilang isip, nasa aming isip bilang mga tatay at mga nanay, kung kaya nga kung minsan kami ay nagsisermon, minsan kami ay nagiging mahigpit sa kanila. Ituro niyo po, Panginoon, sa mga bata at sa mga anak namin na ang aming paghigpit at ang aming pagtuturo ay mula sa inyo. Kaya, Ama, patuloy niyo po silang arugain at tulungan sa tulong namin mga magulang at mga nanay upang hanggang sa paglaki nila, Panginoon, ay ang aming mga iiwanan sa kanila ay hindi man kayamanan, hindi man anong karangyaan, o hindi man, Panginoon, kasikatan at katanyagan sa mundong ito. Ang iwanan namin ay ang pananampalataya, Panginoon, na pinagkaloob niyo sa aming mga tatay at sa aming mga nanay. At dahil, Panginoon, sila ay magiging tatay at nanay din pagdating ng araw, nawa po, Panginoon, tulungan niyo sila upang hindi mapatid ang patuloy na biyaya ng pagkakilala sa inyo at pagtuturo, Panginoon, ng kabutihan hanggang sa maganap ang inyong pagwawakas sa mundong ito. Tunay nga po, Panginoon, na hindi man nakita namin sa bansa at sa mga tao ang isang pagiging tunay na tatay at nanay dahil kami po, Panginoon, ang impluwensya sa kanila. At nakikita po namin kung ano ngayon ang ibang mga kabataan, ano ang mga ugali ng tao. Panginoon, humihingi po, Panginoon, kami ng kapatawaran dahil ito ay napakalaking pagkukulang namin bilang mga tatay at mga nanay. Salamat po, Ama, dahil ang pagkakataong ito, binibigyan niyo muli kami ng pagkakataon para kami magbago. Patuloy namin baguhin ang aming style ng pamumuhay dahil wala naman talaga kami magagawa kung hindi, Panginoon, kayo ang aming susundin sa aming buhay na ito. Dahil kayo po, Panginoon, ang siyang magiging batas sa katapusan ng layong ito, Panginoon. Salamat po, Ama, muli sa inyong pag-ingat sa bawat isa sa aming pag-uwi. Alam namin, Panginoon, na baon-baon namin ang inyong presensya, ang inyong banal na Espiritu sa pamagitan po, Panginoon, ng aming pananampalataya at paniniwala sa inyo. Ingatan niyo po, Panginoon, ang bawat isa, maging ang hindi namin nakasama ngayon. Patuloy niyo po, Panginoon, silang pagpalain na naman ang kanilang pinagdadaanan. Maraming salamat po muli. Ito po ang aming samo at dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang tinig po tayo at kayo natin sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang di kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan ng may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kapamahalaan ng kaluwalhatian at ang kapangyarihan at ang kaharian ngayon at magpakailanman. Amen.